Ah. Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so my friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now because we are now a growing family. We have an official 6,716 subscribers, and all of our subscribers are located around the world, and each continent that we have a subscriber or subscribers out there on that particular area. Thank you so much. God bless you all. Okay, so anong ano po natin? Ay, una po sa lahat, pasensya na po, no? Na 2 araw po tayo o 3 araw po tayo hindi naka-upload ng mga videos, no, with regards to political insights or any other videos for that matter. Kasi po medyo naging busy lang po tayo, no, sa ating trabaho, no? Tayo po kasi ay isang profesor sa isang universidad dito sa Pilipinas. So anyhow, ano po natin, no, nami-miss ko din po itong ginagawa natin. So anyhow, pag ang huntahan po natin, ang dami po kasing nangyayari sa ating bansang Pilipinas, no? Sa ating mahal na bansang Pilipinas. Actually, lahat naman po tayo ay mahal natin ang Pilipinas. Kasi iisa lang po ito. Pag nawala ito, wala na tayo. Pag ito ginera ng China, wala na tayo. Kaya nga, majority, no, 77% nung nag-survey ang Okta Research na kung lalaban ba sila sa China, kung sasakupin ito, ay talaga namang 77% ang nagsabi na oo. No? Kaya lang, syempre alam naman po natin ang power ng China ay malakas. No? Hindi naman po natin inaasahan na tutulungan tayo ng US, no, with regards to this. Dapat ini-invoke na nga no? Pero anyhow, wag naman po sana mangyari ang giyera, ha? I-escalate muna natin. Alam naman ni Pangulong Bongbong Marcos 'yan, no? Dahil itong mga mayayaman na ito, no? Ay talaga namang hindi talaga ay mag-aano, no? Makakalabas sila ng bansa, no? Talagang tayo ay wala lang, something like that. Sige. Anyhow, ang Senado po ay talagang lumalaban, no? Yan, sa pangunguna ni Zubiri, no? Yan. Kasi ganito po 'yun, ha. Si Kibuloy po ay talaga namang niimbitahan, no, para mag-appear sa Committee on Women na pinapangunahan ni Risa Hontiveros, no. Siya po ang chairperson doon, no. Ang mga miyembro nito ay si Bongo, yan, si Robin Padilla, Amy Marcos, Nancy Binay, ang ex-officio si Subiri, si Senate President, yung majority floor leader, sino ba majority floor leader? JV yata, si JV, if I'm not mistaken. Ay, hindi, majority si Villanueva, no? Ang ano naman, si JV ay isang miyembro din. Pero mahihirapan po talaga na anong tawag dito, solicit ng signature against dun sa contempt na hinihingi ni Rizal Ontiveros sa committee, no? Yan. Kasi dineclare na niya no? Mahirapan talaga kasi ang ano lang, Robin Padilla, Bongo, Amy Marcos, yun lang, no? Si JV Ejercito, inatras pa yata inatras yung pirma niya. So 3 lang sila, no? Mahirapan talaga silang makawalo. Okay, so yun po ang katotohanan doon. Kasi si Nancy Binay, nagsabi na ayaw niya, no? Si Grace po, hindi pumirma, no? Si Tulfo, hindi rin pumirma. Yan, mga ganyan, no? Pero biglang si JV Ejercito, abante, atras, abante, parang ganoon, no? So nahirap. So sabi ni JV ay mag-appear na lang si Pastor Apollo Kibuloy via Zoom, no? So parang umatras na naman siya, di ba? Parang anyhow, yun po ang ano niya, no? Okay, so uh, ngayon po, no? Parang ay nako, ano bang nangyayari, no? Ano ba nangyayari? Ngayon, hindi na nakakuha after 7 days, hindi na nakakuha ng pirma si Robin Padilla. Okay? Yan. Pagkatapos nung hindi makakuha ng pirma, ang ginawa naman ni Rizal Ontiveros ay pinakiusapan na, nag-follow up na, pinakiusapan na si Senate President Zubiri na
pirma na upang arestuhin na si Kibuloy, no? Ngunit kagabi na-interview siya or nag-press conference or ambush interview, no? Sabi niya sasabihin daw niya kay Rizal Tiveros na magkaroon ng hearing, no? Na yung hearing na yon ay show cause order, no? Ibig sabihin nun, pinapa-explain, no? Ipapa-explainin o papaliwanagan, magpaliwanag ka, no? Inuutusan, no, si Pastor Apollo Kibuloy na magpaliwanag, no, in 48 hours na bakit hindi siya nakaka-attend or anong rason para hindi siya arestuhin ng Senado. Yan. Okay? Ang ano po kasi pag-aresto ay physically ang gagawin nila, pupuntahan nila si Pastor Apollo Kibuloy, dadalhin sa Senado upang humarap sa committee hearing ng Senado. Yan. Ngayon, ganito yon ha. Bakit nila to ginagawa? Pinapakita na malakas ang Senado, no? For future references. Dahil nga po ay ganon. Alright? Ayan po, ano, si Pastor Apollo Kibuloy, pinag-i-explain ng Senado. Okay, yan. Pero I don't think so na mag-i-explain pa yan or mag-i-explain yan through his counsel. No, yan, parang ganon. Now, si Kibuloy, hindi haharap yan. Dahil nga naman, nagpalabas siya di umano ng mga senyales o di kaya parang dapat ito ang gawin ng Senado upang umattend siya. Pero sabi naman yata ni Attorney Topacio ay ito ay fake news, kumbaga. Okay? Ayan. Now, ang ano pagkatapos nito pag ano ay talagang after nito 48 hours, ano ba ngayon? Today is hanggang Biyernes siguro, no? Hanggang Friday kasi kung ano ngayon ay Miyerkules, Huwebes, mga hanggang Biyernes yan o Huwebes, kumbaga, no? Yan. Biyernes, aarestuhin na yan si Kibuloy, no? Kasi definitely, anong-ano yan, or madi-delay yan, no? So pag na-delay yan, mag-a-adjourn na yata ang Senado, no? Pag nag-adjourn na yan, ay wala na, baka after Holy Week na, or baka hanggang Mayo na. Parang gano'n no? Hanggang umabot sa SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Yan, inaabangan din natin kung ano ang sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos, ano ang magiging relasyon nila ni Vice President Sara Duterte at ano talaga magiging posisyon ni Sara Duterte. Kasi very open naman si Sara Duterte na umaattend sa mga rallies ng kontra-administrasyon. Katulad kahapon, nandun siya sa kahapon, nandun siya sa rally ng SMNI ng KOJC dyan sa Liwasang Bonifacio. Okay. Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Mag-comment lang po kayo. Please write all your comments so that we can be able to read and reply on those comments. Thank you so much, guys. God bless you all.